Kaya pag nagpunta ka pa sa bundok ngayon, mapanganib. Kasi marami na mga tao sa mga bundok ngayon. Mapagkamalan ka pa na ikaw ay rebelde. Di ba? Continue. Umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong manalangin sapagkat ang layunin ay meron siyang gagawing pagpili sa 12 alagad na tatawagin niyang apostol. Kaya nga sabi sa ating pagbasa, bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ng napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. At sabi ng ating binasa, pinagaling din niya ang mga pinapahirapan ng masamang espiritu. Tinampunin niya mga kapatid ha. Ang pinagaling ng Panginoong Yesus, hindi lang yung pisikal na karamdaman, kundi pinagaling din ng ating Panginoon ang mga pinapahirapan ng masamang espiritu. Yung mga alipin, inaalihan ng masamang espiritu ng mga tagasunod niya, ng mga umaasa. At sinasabi nga sa ating pagbasa, sinisikap ng mga tao na siya ay mahipo sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay may taglay na kapangyarihan. Ang sino mang hahawak sa kanya, gumagaling sa kanilang sakit at karamdaman. Sa pulpa noong una ay karaniwan na sa mga tauhan sa Biblia ang umakyat ng bundok para makipag-usap sa Diyos. Gaya ni Moises sa bundok ng Sinai at si Elijah sa bundok ng Horeb. Nagdasal din sina David, Samson, Hana, Elijah at marami pang iba para matupad ang kanilang mga kahilingan sa Diyos. Tinampon ninyo mga kapatid, kahit sa lumang tipan, ang mga pinili at tinawag ng Diyos, nakikipagtagpo sila sa Diyos sa mga bundok sapagkat sinasabi nga na nasa mga matataas na dako ang ating Diyos. At kaya sila umaakyat ay upang matugon, mapakinggan yung kanilang mga panalangin, yung mga isasangguni at yung mga hihingiin nila sa Diyos. Kaya sila ay umaakyat sa mga bundok. Ngunit walang kasama, kundi sila-sila lang. Minsan kapag marami kang kasama, hindi ka makapag-isa di ba? Hindi ka pa makapag-meditate, hindi ka pa makapag-muni-muni. Hirap mo makausap si Lord kasi maraming istorbo, di ba? Maraming kasama. Ngayon, sa panahon natin ngayon, parang mahirap na pumunta sa bundok. Mapagkamalan ka pa dun. Di ba? Ngayon, saan natin tinatagpo, kinakatipan ng ating Panginoon? Di sa mga pagtitipon, pagdating kasi sa ating kapanahunan, ang Panginoon kasi nagsabi din sa kanyang kausap na taga Samaria, di ba, yung babaeng Samaritana, na nagkaroon sila ng pag-uusap. Kasi di ba, sinabi ng babaeng taga Samaria, sabi ninyo mga Hudyo, diyan sa Jerusalem dapat sambahin ang Diyos. Kami, sa bundok namin sinasamba. So, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? Ginang, babae, tandaan mo, darating ang panahon, ang Diyos ay hindi sasambahin sa Jerusalem, hindi na sa Jerusalem, hindi na sa bundok, kundi ang Diyos ay sasambahin, kakatagpuin sa espiritu at katotohanan. O, di ba? Wala na pong specific na lugar kung saan mo kakatagpuin ang Diyos. Siya ay kakatagpuin natin, sasambahin natin siya in spirit and in truth. Kaya pag nagpunta ka pa sa bundok ngayon, mapanganib. Kasi marami na mga tao sa mga bundok ngayon. Mapagkamalan ka pa na ikaw ay rebelde. Di ba? Thank you, God.